Paglabas ni Mincy sa opisina ni Manager Lee ay padabog niyang isinarado ang pinto. Unbelievable, lahad niya, siya raw ay hindi makapaniwala na ang taong iyon ay kasing childish ni Baek Kang-hyuk. Anyway, ano raw ba kasi yung bagay na naramdaman niya sa basement ng restaurant ng kanyang master? Ang presensya nun ay mapatla, subalit pakiramdam niya tila boss raid. Sa basement ng Hunter's Restaurant ay makikita ang isang malaking slime, at ito yung slime na ibinigay noon ni Renato kay Sungwoo. Ito ay isang organismo na mayroong kakayahang lumikha ng puding, pakainin mo lang ng tira-tira. Sa isang sulok ay mayroon pang isang slime nanginginig, at ito ay walang iba kundi ang Formula Zero. Sa kanyang isip ay inilahad na ang makaabot ng ganito kalayo ay ayos, subalit, ano na ang gagawin niya ngayon? Although ang buong katawan ng Formula Zero ay na-oxidize pagkatapos na makonsume ang Lake Sky Gazer's destruction, nagawa nitong makasurvive sa pamamagitan ng pag-split sa kanyang sarili't pag-adjust, at nagawang makadaan sa gate na binuksan ni Sungwoo. Good, sambit niya sa kanyang isip nang makita ang slime. Mukhang mayroon ditong kauri niya na kapag pas siyang ito'y lumunin nang siya'y bumalik sa normal, ang slime ay nilamon ng buo. Nang maabsorb ay napahiyaw dahil umano'y papaanong nangyaring hindi siya lumaki, at nagbago pa ang kanyang kulay. Ang punk na ito, paulit-ulit na sambit niya ni ano raw bang may silbing skill ang mayroon ito na maaari niyang magaya. Ang skill nga ay nagawa niya ng magaya mayroong kung anong dilaw na bagay na humiwalay mula sa kanyang katawan. Isang bagay naman na kanyang ipinagtaka, na patanong kung ano ito, isang hamak lamang na simpleng division, ngunit kung ganito katinding energy ang kinakailangan upang ito ay maisagawa, malamang na ito ay isang extraordinary skill. Sa parehong sandali siya ay nagulantang nang marinig ang kalampag ng papababang hakbang sa hagdan. Inilahad na ito ay isang puding, isang bagay na maaari mong kainin. Ang matinding pagkabahala sa pagmumukha ng Formula Zero ay mababakas, so dagdag ni Sungwoo, so nagawa nitong makatawid sa gate na ginawa niya at ito ay buhay pa. Napaka-skilled naman kung ganon. Gayunpaman, bukod dun lumalabas na mukhang nilamon nito ang kanyang puding slime, subalit, ang makitang ito'y napakaliit pa rin, lumalabas na mukhang ang multiplicative skill nito ay naglaho na. Ang Formula Zero ay hindi tumugon, no way, sambit niya sa kanyang isip. Adugtong ni Sungwoo, since wala itong vocal cord, hindi ito makakapagsalita, hindi raw ba? Anyway, dugtong ni Sungwoo kasabay ng pagbukas sa kanyang inventory. Umano'y kahit nagaano pa siya kakalmado, kadalasan siya pa rin ay nakakaramdam ng inis, lalo na ngayong naglaho na ang kanyang puding slime. Sa ngayon siya'y wala ng silid pa para sa simpatsya, ito ay papatayin niya sa isang atake. Napatili ang Formula Zero. Nagmamakaawa, may hindi niya magawang mailabas. Sa parehong sandali ay natigilan si Sungwoo. Napatanong kung ano ang amoy na ito, ito raw ba ay isang puding? Ang halimuyak na ito, dagdag pa ni Sungwoo kasabay ng pagpulot sa bagay na humiwalay mula sa katawan ng Formula Zero. Ang halimuyak na ito raw ba ay nagmula sa puding na ito, nakapagpas siyang tikman. Sa sumunod na segundo'y ganito na ang kanyang naging expression. Ang flavor na ito, apple mint, hindi ito raw ay isang flavor na hindi niya pa na-experience noon maging sa Earthman o sa Terra. Ito raw ba ay espesyal dahil sa ang nilalang na ito ay nagmula sa ibang mundo? Ano ang dapat niyang gawin patungkol dito? Di hamak na ang lasa nito ay mas mainam kung ikukumpara sa nililikha nung isang puding slime, subalit kahit nagaano niya pa man ito tingnan, talagang ito ay nagli-live up sa pangalan nito bilang Slime Demon King, at mula sa moral standpoint, hindi niya ito maaaring hayaang mabuhay. Sa kanyang isip ay inilahad ng Formula Zero na ito ay nag-aalangan kung siya ba'y papatayin nito o hindi raw ba. Alright, lahad ni Sungwoo, siya raw ay nakapagpasya na. Una ay titingnan niya muna ang alaala nito at pagkatapos, doon na siya magpapasya kung ano ang gagawin. Ang item na ito na kinuha ni Sungwoo mula sa kanyang inventory ay tinatawag na Ring of Time, isang godly tier item na nag-aalaw upang makasilip sa alaala ng target. Hasambit ng formula sa kanyang isip, babasahin ba nito ang kanyang alaala? Ang Ring of Time ay agad na inactivate ni Sungwoo. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay iminulat niya na ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip ay napatanong ang Formula Zero kung bakit napakatagal nitong makapagpasya, siya raw ay takot na takot na.
Makalipas ang ilang araw ay makikita ang pagdating ng dalawa sa Hunter's Restaurant. Inilahad ni Kang Hyuk na mayroong iilang medyo maamoy na pagkain sa buong mundo, hindi raw ba katulad na lang sa stinky tofu ng China, kasaya ng Japan, at fermented skate ng Korea. Ito raw ay katulad lang doon. Ang mga pagkaing narito marahil mabaho, subalit mayroong kung anong bagay na nag-a-attract sa iyo once na ikaw ay makatikim. Sinabi ni Mincy na hindi raw ba't sapat ng rason na kainin mo ang isang bagay dahil sa ito ay masarap. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay sumagot si Kang Hyuk na ito ay walang anumang kinalaman sa lasa, napaka-imposibleng matagalan mo ang texture o kaya naman ang amoy. Sa parehong sandali sa kanyang paanan ay mayroon siyang napansin, ang dalaway nabigla sa kanilang nakita. Boss, lahad ni Kang Hyuk, ano ang bagay na ito? Ay pag-aalangang tugon naman ni Sungwoo. Ito raw ay ang bago niyang employee air freshener, ang amoy ay nice, hindi raw ba? Well, tugon ni Kang Hyuk, definitely ito raw ay mayroong floral fragrance. Pakiramdam niya raw tila siya ay nasa bakasyon sa isang mainit na bansa sa bandang timog. Kapansin-pansing na inis ang Formula Zero. Lumalabas na ang mga sinabing iyon ni Kang Hyuk ay pananarkastik lang. Sa muli ay tinanong si Sungwoo kung ano ang bagay na iyon ay isang halimaw, tama raw ba? Well, tugon ni Sungwoo, maaari mo rin daw iyong sabihin. Sumigaw si Kang Hyuk na ito ay napaka-obvious na isang slime. Kasabay ng pagtatangkang pagbunot ng baril ay inilahad sa kanyang isip na magiging napakalaking problema kapag ito ay nagmultiply at bilang member ng First Order, hindi niya ito maaaring baliwalain. Gayunpaman nang muli siyang mapatingin kay Sungwoo ay mayroon siyang na-realize, tama, muntik niya na rong makalimutan ang freaking returnee na ito, tiyak na ito'y hindi tatayo lang kapag sinubukan niyang barilin ang slime nito. Sa kabila ng lahat ay ikinumpos niya ang kanyang sarilit, itinuloy ang pagbunot ng baril. Ano naman daw ba ang dapat niyang ipag-alala? Nasa likod niya ang God of Sword at God of Victory, mukhang siya'y nakapagpas siyang wag na lang isali ang God of Bizarre Cuisine dahil sa hindi tunog astig. Boss, pasigaw na lahad niya bilang member ng First Order, ito ay hindi katanggap-tanggap. Umano'y ang pakawalan nito ng ganito ang ganitong uri ng halimaw sa loob ng restaurant nito. Ito ay hindi katanggap-tanggap, sapagkat ang halimaw na ito ay ibang-iba kung ikukumpara doon sa pusa. Well, tugon ni Sungwoo, sa tingin niya ito ay tama. Nagtanong kung mayroon ba itong alam na kung anong uri ng solusyon. Sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Kang Hyuk kung talaga bang iniisip nitong mayroong anumang solusyon. Napabuntong hininga si Sungwoo, hinintay niya pa naman daw ang mga ito, nag-aakalang ang mga ito'y mayroong alam na solusyon. Well, sabat ni Mincy, hindi naman daw sa walang solusyon, subalit bago yon, siya'y hayaan muna nitong magtanong. Thus ganoon na nga ang ginawa niya, nagtanong kung anong uri ba ng slime ito. Kung ito ay isang normal lang na slime ang katawan nito ay magiging acidic, subalit ang isang ito ay mukha namang harmless at bukod pa doon, ni ito pa ay mayroong kaaya-ayang amoy na napakasarap sa pakiramdam. Bitaw sambit naman ng Formula Zero sa kanyang isip, ni kilala raw ba nito kung sino siya? Ang pangahas naman nitong siya'y etratong parang tuta. Sinabi ni Sungwoo na tinanggal niya na ang lahat ng harmful na bagay na nasa loob ng katawan nito kagabi. Ay si tugon ni Mincy, kung ganoon ang sitwasyon, then mayroong solusyon at iyon ay ang i-report sa Hunters Association na ang isa sa mga abilities nito ay tamang. Tamang patanong na sambit naman ni Sungwoo. Sumagot si Mincy na ito ay ang ability sa pag-tame at pag-handle sa mga halimaw. Sa tingin niya ay hindi magiging strange kung ganoon ang sabihin nila, since ito naman ay mayroon ng isang shape-shifting cat dito. Nagtanong si Mincy kung ano ang pangalan ng slime na ito. Sumagot si Sungwoo na Yangshock. Ganito ang reaksyon ng Formula Zero nang marinig ang pangalang ibinigay ni Sungwoo para sa kanya. Kasabay ng paglista ay inilahad ni Mincy na since ito ay isang slime, ang classification nito ay para sa combat. Ni ito pa raw ay maaaring makatanggap ng fostering subsidy kapag ito ay ni-register nito bilang combat monster, subalit maaari rin itong ma-recruit kapag mayroong gate na mabuo. Ang huling pangungusap na binitawan ni Mincy ay nagpadismaya kay Sungwoo, sapagkat ayaw na ayaw niyang matawag kapag mayroon na namang gate na magbubukas. Kung ganun lahad ni Mincy, sila raw ay magsimula na sa pag-forge ng dokumento, at i-label ang nilalang na ito bilang F-grade slime. Kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawa sa sinabing iyon ni Mincy. Si Sungwoo ay nagtanong, kung talaga bang maaari nilang gawin ang bagay na iyon. Tugon ni Mincy kasabay ng hilaw na tawa, iyon daw ay ayos lang,
Sapagkat ang lahat naman na ng bagay patungkol dito ay ipinagkatiwala na sa kanya ng branch manager. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip habang nakatingin kay Min si malamang daw na natuklasan na nito agad ang lahat ng patungkol kay Young Shuk sa isang tingin lang subalit, ayaw na nitong mag-usisa pa. Sa puntong ito ay hindi pa rin nakaka-move on ang Formula Zero sa pangalang ibinigay sa kanya Young Shuk sambit niya sa kanyang isip anong uri ng pangalan ito, thus mula nga rito ay Young Shuk na ang pangalan ng slime na ito. Kung ganun lahat ni Mincy kung ganun report niya ang slime na ito bilang grade F, at ito ay hindi na magkakaroon pa ng problema sa pagpapatakbo sa business nito. Maraming salamat lahat ni Sungwoo, walang anuman pangiting tugon naman ni Mincy. Hasambit ni Kang Hyuk branch manager Lee dagdag niya sa kanyang isip malamang na ang dalawang ito ay mayroong kung anong binabalak, ngayon ano na raw ba ang dapat niyang gawin? Tinanong ni Sungwoo si Mincy kung gusto ba nito ng puding sumagot si Mincy na kung ito ay mag-o-offer gusto niya habang sinabi naman, ay nag-offer ng kape kay Kang Hyuk. Ang kape ay agad na tinanggap ni Kang Hyuk Fox sambit niya siya raw ay sumubok na sa pagpigil sa dalawang ito nagawa niya na ang parte niya ngayon, ano raw ba ang hunter's menu sa araw na ito, na pag-alaman na lamb steak. Agad siyang nag-order ng 3 serving alright tugon naman ni Nabi, ito ay medyo masiba tama raw ba? Well tugon ni Kang Hyuk para sa isang tulad niyang individual na kakabalik lang matapos na manirahan sa tera sa loob ng kalahating taon, maaari niya rong sabihin na ang bazaar food ay hindi na challenge pa para sa kanya kundi parte na ngayon ng kanyang araw-araw na pamumuhay. How magnificent sambit ni Nabi sa kanyang narinig umano'y kung ganun ito ay bibigyan niya ng freebie, hehe sure tugon ni Kang Hyuk. Ilang sandali pa ay makikitang si Young Shuk ang naatasang mag-serve sa kanyang isip ay inilahad na siya'y hindi makapaniwalang ang taong ito'y pumunta rito ng kusa upang kumain lang ng pagkaing mayroong malalang lasa lumalabas na ang mga tao sa mundong ito ay puro mga weird. Nang melapag sa kanyang mesa ang dish ay agad na lumantak si Kang Hyuk sambit niya ito na yon, ang lasa ay tumatapang ng tumatapang sa bawat kagat bukod pa dun kung ikukumpara sa mga pagkaing nasa tera, ang lasa nito ay napakasarap. Si Young Shuk naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan umano'y papaano ito naging posible, siya raw ay muntik nang mamatay matapos na kumagat ng isang beses sa dish na ito. Sa parehong sandali ay bumukas ang pinto makikita ang pagdating ng ilan pang mga customer. Agad-agad ay nagsi-order ilang sandali pa'y naging abala na si Young Shuk ang mga ito raw ay maghintay lang hanggang sa siya ay tuluyan ng makarecover sa kasamaang palad hanggat hindi kanselahin ni Sungwoo ang ginawang niyang pag-sale sa skill nito, si Young Shuk ay hinding-hindi na makaka-recover pa. Ang eksena ay lumipat sa Yule Fishing Ground at dito ay inilahad ng matandang owner na hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa siya ay nasa good mood subalit, ang lasa ng alak sa araw na ito ay napakasarap. Sinabi ni Manager Lee na matindi rin ang pinagdaanan nito sumagot ang owner na iyon ay baliwala na sa ngayon at sa tingin niya, ang lahat ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Si Manager Lee ay napangiti sa kanyang narinig inilahad sa matanda, na ito ay makakatanggap ng ilang compensation mula sa Gate Disaster Restoration Fund. Iyon ay upang suportahan ang environmental development at compensation na rin sa mga nasuspending operasyon maaaring iyon ay hindi ganoon kalaki, subalit iyon ay makakatulong. Nabigla ang matanda sa kanyang narinig nagtanong kung talaga ba sumagot si Manager Lee na hindi niya ginagawa ang bagay na ito dahil sa sila ay mayroong personal na koneksyon, sadyang ito lang talaga ay mayroong karapatang makatanggap. Ang lahat ng nangyari ay kasalanan nila dahil sa hindi pagpapadala ng tulong nung sandaling ito'y nangailangan, hindi maiwasang maluhan ng matanda. Siya ay nagpasalamat talaga rong siya ay nasa gipit na sitwasyon sumagot si Manager Lee na wag itong mag-alala, ang lahat ay magiging ayos na ngayon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa ISAC building at sa loob ng opisina ni Manager Lee, ay mayroong iniabot si Jion. Ano sambit ni Manager Lee isang official dispatch order ang ibinigay ito raw ba ay seryoso, sumagot si Jion na ito ay mukhang totoo. Hasambit ni Manager Lee official issuance para sa Mobile Armored Team talaga rong ito ay totoo, hindi niya inaasahang ang mga iyon ay talagang magko-comply. Idinugtong na ang lahat ay bumalik ng half-dead matapos na mag-attempt sa Bazaar Food Challenge, at ni ang iba pa ay nag-take ng sick leave.
Sa ngayon ay napakababa nila pagdating sa bilang ng tao dahilan upang siya ay mag-request ng tulong sa galit ngunit ang mga iyon ay talagang nagpadala ng tulong, lumalabas na si Gion pala ay kabilang sa mga taong nag-request ng sick leave. Ngunit still lahat niya kay Manager Lee iyon pa rin naman ay magandang bagay hindi raw ba, dahil sa wakas sila'y makakatanggap na ng tulong. Sa kanyang isip ay nagtanong na kung sa wakas ba sa pagkakataong ito siya ay makakapagbakasyon na kung ganun saan siya pupunta, sa Bali ba o sa Hawaii. Hindi sambit ni Manager Lee sabay hampas sa mesa ang Secretary General ay hindi ganoon ang katagang pinaka-hate nun ay ang loss pangalawa ay inefficiency kung kaya ang magpadala iyon ng tulong, katiyak-tiyakan na mayroong catch. Tinanong si Gion kung alam ba nito kung aling mobile armored team ang pupunta ng may pag-aalangan, sumagot si Gion na ang Fullmetal Heroes ng ISAC headquarters. Ano sambit ni Manager Lee sa kanyang pagkabigla ang mga iyon ay ang best of the best bakit magpapadala ang mga iyon ng ganoong uri ng unit dito no way sambit niya sa kanyang isip mayroong napagtanto, hindi raw ba kaya na natuklasan na ng Secretary General ang patungkol sa eksistensya ni Yu Sung-woo. Si Yu Sung-woo ay isang returnee na maaaring maging isang unprecedented disaster, isang eksistensyang ang kapangyarihan ay higit pa sa kapangyarihang taglay ng First Order. Kung ang unit na iyon ay ipinadala ng Secretary General upang isebdo si Sung-woo for emergency iyon ay nagmi-make sense lang subalit, hahahaw na ibsambit ni Manager Lee isang bagay naman na ipinagtaka ni Gion. Inilahad ni Manager Lee na kung ang binabalak na gawin ng kanilang mga superiors ay katulad ng iniisip niya, kailangan nilang pigilan ang mga iyon dahil kahit na gaano pa ka-elite ang armored forces hinding-hindi mapipigilan ng mga iyon ang isang eksistensya na tulad ni Yu Sung-woo, na miskalkula ng mga iyon ang patungkol sa bagay na ito. Si Gion ay mas lalo lang nanalito sa kanyang narinig na patanong si Manager Lee kung kailangan niya bang kausapin ang mga superiors bukod doon, wala na siyang maisip na iba pang paraan. Subalit hindi naman daw ba kaya na mayroong kung anong bagay na alam ang Secretary General na hindi niya alam hindi malamang na wala, iyon ay napaka-imposibleng mangyari maliban na lang kung iyon ay pasekretong nagtanim ng spy sa restaurant. Sa parehong sandali sa Hunter's Restaurant ay mayroong napahatching walang iba kundi si Taiji, ang bodyguard ni Yuna. Sambit niya siya raw ay hindi masanay-sanay sa damp na weather na ito, ang menu sa araw na ito ay western-style pork cutlets at mushroom soup. Ang dish na nakahain ay agad niyang nilantakan how wild sambit ni Sung-woo gaya ng inaasahan ang mga athletes ay ibang-iba, maging si Yuna at Nabi ay pumalakpak din. Tugon ni Taiji ito raw ay hindi dahil sa siya ay isang athlete, ngunit sa tingin niya ito raw ay tama. Nagtanong si Taiji kung maaari bang siya'y umorder ng isa pang serve syempre naman tugon ni Sung-woo at sa pagkakataong ito, nadamihan niya. Oo pakiusap tugon ni Taiji subalit na bigla, nang makita ang isang nilalang na bigla na lamang sumulpot sa harap niya nililigpit ang kanyang pinagkainan teka lang sambit niya, bakit mayroong slime sa restaurant na ito? Ni ito pa ay tumutulong what a funny guy, at ito rin ay mayroong refreshing na halimuyak na nagmumula sa katawan nito. Subalit kahit na gaano pa ito ka-weird ang slime ay isa pa ring slime, hindi niya mahahayaang magasgasan nito ng kahit na kaunti si Yuna. Hasambit naman ni Young Shuk sa kanyang isip, ano ang problema ng taong iyon? Siya raw ay nagtatrabaho ng husto rito dahil sa ang individual na iyon ay nangakong siya'y poprotektahan kapag ang ginawa niya ay ganun siya ay natuto ng human knowledge at kung papaano take care ang restaurant kung kaya ano ang problema ng taong iyon, ano ang nagawa niyang mali. Ang dalaway sumalang sa staring contest nang biglang dinampot ni Sung-woo si Young Shuk ang punk na ito lahad niya, sino ang nagturo ritong tumitig ng ganito sa mga customer? Gustuhin mang magpaliwanag ni Young Shuk na hindi siya ang nauna ay hindi niya magawa tinanong ni Sung-woo si Taiji kung ito ba ay uncomfortable sa mga slimes, ito raw ay isa lamang harmless na maliit na nilalang. Tugon ni Taiji instinctively ito raw ay nagpa-on guard sa kanya how troublesome lahad naman ni Sung-woo ang lahat ay napapa-on guard kapag ito ay nakikita kasabay ng pag-dribble kay Young Shuk, ay idinugtong na ito ay napaka-bouncy na ni maaari mo nga itong gamitin bilang basketball. Pakiusap lahad ni Taiji pakiusap wag nitong gawin ang bagay na ito lalong-lalo na sa harap ni Yuna, siya ay natatakot na baka iyon ay gumaya. Hahalahad ni Sung-woo wag itong mag-alala ito ay ligtas,
Sa kanyang isip ay inilahad ni Yang Shuk na siya ang hindi ligtas dito. Si Taiji ay napabuntong hininga, inilahad na sa tingin niya pinakamainam kung itago na lang muna nito ang slime na ito sa ngayon. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Sungwoo, nagtanong kung bakit. Sumagot si Taiji na ang Mobile Armored Team ay paparating. Mobile Armored Team, patanong na tugon naman ni Sungwoo. Sinabi ni Taiji na siya ay magpapaliwanag. Tinanong si Sungwoo kung anong paliwanag ang gusto nito, mahaba ba o maiksi. Sumagot si Sungwoo na since siya ay free mahabang paliwanag ang ibigay nito sa kanya. Alright, tugon ni Taiji, kung ganun siya ay magsisimula mula sa pagkaka-establish sa mga iyon. Ang mga awakened o hunters ay mga taong mayroong tinataglay na mga abilities, nagsisilbing huntsman na pumapatay sa mga halimaw mula sa mga gates at fissures. Sila ay ang kalasag na pumoprotekta sa lahi ng mga tao, subalit, sila ay mababalang pagdating sa bilang. Then ang ordinaryong mga tao ay nagsimulang mag-isip, talaga bang sila ay hindi maaaring lumaban kung sila ay hindi mga awakened, kailangan ba na sila ay magpatuloy lang sa pagtanggap ng proteksyon? Ginusto nilang lumaban din, na ngailangan ng mga sandatang mayroong kakayahang makatago sa puso ng mga halimaw at armor, na mayroong kakayahang protektahan ang kanilang marurupok na katawan. Ang Cyberdyne na siyang global leaders pagdating sa scientific development ay ang siyang nag-respond sa request na ito, at bilang resulta, isang single-use weapon of war ang nalikha na kilala rin bilang war gear. Kasambit ni Sungwoo isang single-use robot, isang bagay na maaaring sakyan ng mga tao habang nakikipaglaban, oo, kumpirma ni Taiji. Nung una iyon daw ay dinisenyo bilang isang unmanned aerial vehicle, subalit tinransform sa manned vehicle, dahil sa ilang mga problema katulad na lamang ng pagkakablock ng communication sa mga areas na mayroong mataas na level ng electromagnetic waves. Wow, sambit ni Sungwoo, kung ganun iyon daw ay napakaastig, subalit, ano naman daw ba ang kinalaman ng kanyang slime sa pagpunta ng mga iyon dito? Well, tugon ni Taiji, sa ngayon ang war gear ay mayroon pa ring mga limitations, asabat ni Sungwoo. So sinasabi raw ba nitong kapag ka ang mga slimes ay nakapasok sa loob ng war gear, ang mga taong nasa loob ay magiging defenseless? Well, tugon ni Taiji, mayroon na rong nangyaring maraming ganoong incident, at dahil doon, ang nararamdamang hate ng Mobile Armored Team sa mga slimes ay umabot na sa sukdulan. Kasambit ni Sungwoo, well, iyon daw ay nagmi-make sense. Ang eksena ay lumipat sa ISAC building. Sa labas, ay makikitang sinalubong ng grupo ni Manager Lee ang Mobile Armored Team. Isang opisyal ang nagpakilala bilang Woo Hae-na, ang team leader ng 6th Mobile Armored Team. Nice to meet you, tugon naman ni Manager Lee, nagpakilala bilang leader ng South Korean branch. Sa sumunod na panel ay ipinakita ang mga war gear, at ang itsura ni team leader Woo Hae-na. Ngisi ni Kang Hyuk, wow, talagang gustong-gusto niya raw ang mga malalakas na babae, sayang lang at ang astig na babaeng ito ay isang sundalo at mayroon ng asawa. Sa kanyang isip ay inilahad na ang First Order ay mayroong mas mataas na rank, kaya ito ay walang anumang magagawa laban sa kanya, tama raw ba? Kasunod ng buntong hininga ay ngumiti si Captain Woo Hae-na, one out lahad niya kasabay ng pagpitik sa noo ni Kang Hyuk. Umano'y hindi na magiging masaya pa kapag ka umabot sa 3, si Kang Hyuk ay tinawag na Superstar Kaido. Si Kang Hyuk ay napahawak sa kanyang noo, habang kapansin-pansin naman ang reaksyon ng dalawang nasa likod. Ilang sandali pa habang naglalakad ay sinabi ni Manager Lee na siya ay masaya at siya'y nakapaghanda na ng accommodation para rito, kaya ito ay maging comfortable at ituring na sariling tahanan ang lugar na ito. Nagpasalamat si Captain Hae na din nagtanong kung mayroon pa bang natitirang mga bagay na kailangang asikasuhin. Sumagot si Manager Lee na wala na, at kung gusto nito, maaari itong maglibot-libot na muna sa buong syudad. Well, tugon ni Captain Hae na iyon ay hindi na kailangan, isa pa mayroon ng lugar na gusto niyang puntahan, nagtanong si Manager Lee kung saan. Sumagot si Captain Hae na narinig niyang mayroong restaurant dito sa malapit na gumagawa ng mga dishes mula sa mga byproducts ng mga halimaw. Ang lugar na iyon ang gusto niyang puntahan, isang bagay naman na ikinabigla ng 3 at sila'y nagkatinginan. Sa pamamagitan ng sign ay sinabi ni Manager Lee na wala siyang anumang binanggit. Nag-sign si Kang Hyuk na siya rin, habang sumanyos naman si Min Si na mas lalong hindi siya.
Inilahad ni Captain Heyna na noon pa man ay gusto niya nang masubukan ang mga dish na gawa mula sa mga halimaw at least isang beses sa kanyang buhay at narinig niya rin, na ang mga iyon ay mayroong napakalalang lasa. We will pautal na sambit ni Mincy iyon daw ay tama talagang ang lasa nun ay napakalala ayaw niya iyong irekomenda subalit, sumabat si Captain Heyna na gustong gusto niya ang mga bizarre food at sa katunayan, ninasubukan niya na ang kasaya at surströmming. Pinagpapawisang sambit naman ni Mincy iyon daw ay napaka-impressive gayunpaman, ang smelly cuisine at monster cuisine ay magkaibang-magkaiba. Sa kasamaang palad ay dumugtong lang si Captain Heyna na kung sakali mang mayroon ding slime doon, talagang iyon ay gustong-gusto niya ring subukan. Sa kanyang isip ay napasabi si Mincy na ang bagay na ito ay seryoso kailangan niya itong mapigilan sa pagpunta doon anuman ang mangyari gayunpaman lumuwa ang kanyang mga mata, nang sinabi ni Manager Lee kay Captain Heyna na sa tingin niya talagang mayroong slime doon dahil ang restaurant owner na iyon ay nakahandle na rin ng slime. O ganoon ba tugon ni Captain Heyna well iyon daw ay great, kung ganoon siya ay tutungo na doon ngayon din at ganoon na nga ang ginawa niya. Branch head lahad ni Mincy talaga rong mayroong slime doon sa restaurant sumagot si Manager Lee na alam niya iyon ay nag-aalaga doon ng slime para sa consumption tama raw ba, hindi raw ba't mayroon ng report patungkol sa bagay na iyon dahil sa iyon ay lubhang napakasarap. Well tugon ni Mincy ang ibig niya rong sabihin mayroong mutant slime doon na kasalukuyang ginagamit ng kanyang master bilang employee, naging bato si Manager Lee sa kanyang narinig. Ano hiyaw niya nagtanong kung bakit hindi nito ini-report ang patungkol sa bagay na iyon, sumagot si Mincy na hindi raw ba't ito na rin mismo ang nagsabing hindi niya na kailangang mag-report pa. Kahit nasigaw ni Manager Lee dapat daw alam nito ang mahahalagang bagay na kailangang i-report nagtanong si Mincy kung ano ba kasi talaga ang gusto nitong gawin niya, mag-report ba o hindi. Sa kasagsagan ng bangayan ng dalawa ay humikab si Kang Hyuk inilahad na ang communication disconnect ay talagang nakakalungkot iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang sinasabing magsalita ng mas madalas, sa kasamaang palad ay sinabi lang ng dalawa na tumahimik ito. Ang eksena ay lumipat sa restaurant, kung saan makikitang nakarating na si Captain Heyna. Pagbukas ng pinto ay ganito ang naging reaksyon ng dalawa gaya ng inaasahan sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ito'y narito na. Hello niya bungad ni Nabi o may sambit naman ni Captain Heyna napaka-cute na pusa. Hi. Mahusay Nabi sambit ni Sungwoo sa kanyang isip subalit, paano naman daw ba kaya si Yang Shek? Sa isang sulok ay makikitang nahihirapan si Yang Shek, nahihirapan sa pag-maintain sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang isang slime ay mayroong kakayahang baguhin ang kanyang appearance kapag nagawa nitong maipon ang kanyang lakas at mag-concentrate gayunpaman sa kasamaang palad, mukhang naabot na ni Yang Shek ang kanyang limits at hindi na kayang ma-maintain pa ang kanyang anyo. Ganito ang naging reaksyon ni Captain Heyna nang mayroong marinig na kung anong uri ng tunog umano'y sa tingin niya ngayon lang ay mayroon siyang narinig na splash, napalundag sa kaba si Nabi. Pautal na sambit niya dear customer ang slime cuisine na hinahanap nito ay ino-offer lang bilang dessert katulad na lang ng ice cream o pudding, mayroon ding caviar. Ano tugon naman ni Captain Heyna caviar? Iyon daw ba ay hindi masarap? Iyon ay napakasarap niya lahad ni Nabi mayroong napakataas na calories niya, maaari kang maging baboy. Si Yang Shek naman ay napabuntong hininga siya raw ay muntik nang mahuli umano'y the more na iniisip niya ang patungkol sa bagay na ito, mas lalo lang na nagiging strange sa kanya ang lahat. Bakit daw ba kasi kailangan niya pang magtago sa harap mismo ng customer maaari namang siya'y manatili na lang sa loob ng basement bakit kailangan niya pang magtrabaho, habang nagtatago? Siya'y muling nag-transform well kahit na ano pa man dagdag niya sa kanyang isip kaya niya lang ma-maintain ang anyong ito sa loob ng 20 segundo kaya bibilisan niya na lang sa pag-serve, at magtagong muli. Thus ganoon na nga ang ginawa niya pagka-serve ay muling bumalik sa dati niyang anyo, ilang sandali pa'y muli na namang nag-transform, grabe ito raw ay napakahirap. Habang nagpupunas ng bibig ay natuon ang atensyon ni Captain Heyna kay Yang Shek na kasalukuyang nililigpit ang kanyang pinagkainan sambit niya ito ay isang slime hindi raw ba, kinilabutan si Yang Shek. Maging si Nabi at Taiji ay nabahala rin slime mariing sambit ni Captain Heyna kasabay ng pag-extend ng kamay patungo sa kutsilyo si Nabi, ay agad na hamarang. Ngayon ang tanong, bakit nga ba ganito na lang kasidhi ang nararamdamang pagkamuhi ni Captain Heyna sa mga slime?
Sa isang battlefield sa kung saan ay makikita ang sak na war gear at sa loob, ay makikita ang sugatang si Captain Heyna. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung ang lahat ba ay ayos lang, na agad namang sumagot ng oo. Sa parehong sandali ay nag-communicate ang isang individual na nagngangalang Bishop umano'y mayroong pumasok na slime mula sa cockpit sinusubukan siyang tunawin, siya raw ay iligtas ng mga ito. Got it Bishop tugon ni Captain Heyna ito raw ay maghintay lang muna saglit angat ang output sa maximum order niya sa ibang mga members, kailangan nila iyong mahanap agad at mapunit ang gloves. Ang war gear ay ina-assemble bago ang misyon disassemble pagkatapos, at ang passenger ay hindi makakaalis ng mag-isa mula sa war gear. Ang piloto ng partikular na war gear na nag-communicate ay isang sibilyan na nangangahulugang ito'y walang anumang kakayahan na i-resist ang slime na nakapasok sa loob ng katawan ng machine para sa karamihan, walang option bukod sa kamatayan. Ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan slime sambit ni Captain Heyna ito raw ay kanyang papatayin, dear customer tawag ni Sungwoo. Umano'y ang kutsilyong ito ay para sa paghiwa ng donkatsu, hindi upang gamitin bilang sandata. Si Captain Heyna ay bumaling patungo kay Sungwoo sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na narinig niya na ang patungkol sa story nito mula kay Taiji kaya naiintindihan niya kung bakit ito umaasta ng ganito subalit, hindi ba nito nare-realize na baka si Youngshek ay mayroon ding sariling story. Sa simula ay hindi naman talaga isang slime si Youngshek pagkatapos na magbukas ng mga fissure ang pag-atake ng mga halimaw sa mga sibilyan, ay naging palasak at karaniwang pangyayari. Mayroong slime na umatake ng isang bata nilamon ng buo, ngunit ang slime na ito ay unique. Ito ay mayroong kakayahang maabsorb ang mga piraso ng knowledge at characteristic ng biktima, pagkatapos na makonsume. Ang mga scientist ng Gurnia ay nagsimulang manghuli ng mga slimes pagkatapos ng discovery sila rin ay nagsimulang mag-perform ng iba't ibang uri ng experiments, sa paglikha ng mga sandatang mayroong kakayahang wasakin ang mga fissures o gates. Ang problema ay ang mga slimes ay nagsimula ng makadevelop ng self-awareness, at ang unang nakagain ng self-awareness ay ang siyang kauna-unahang naging sakripisyo. Ang partikular na slime ay nakaramdam ng walang katapusang sakit mula sa mga cruel experiments na isinagawa gayunpaman ito'y hindi makaramdam ng anumang resentment o hate, sapagkat ang mga nasabing emosyon ay nararamdaman lamang kapag ka naituro. Ang tanging alam lang nito ay ang kumain, at iyon ang dahilan kung bakit nilalamon noon ni Youngshek ang lahat. Pagkatapos na masilip noon ni Sungwoo ang alaala ni Youngshek ito'y hindi niya malabel bilang assailant sapagkat si Youngshek ay isang hamak lamang na bata, kailangan nito ng adult. Hindi yung mga scientist na ang tanging itinuturo lang sa kanya ay ang pagkain at pagpatay, kundi isang adult na magtuturo sa kanya sa tama at mali. Tinanong ni Sungwoo si Captain Heyna kung ano itong ginagawa nito sa kanyang anak ganito ang naging tugon ni Captain Heyna sa kanyang narinig ang slime na ito ay anak nito, sumagot si Sungwoo. Ito raw ay isang tamed monster na officially registered na mayroon daw bang problema, sa kanyang isip ay inilahad ni Captain Heyna na hindi siya maaaring makipaglaban dito. Ang kutsilyo inilapag at idinugtong sa kanyang isip na siya ay confident sa kanyang combat abilities gamit ang kutsilyo gayunpaman, hindi niya kayang manalo laban sa isang awakened. Siya'y umupot umiwas ng tingin ibinaling kay Youngshek, papaano niya raw ba ito papatayin? Hindi walang anumang weak points, ito raw ay imposible. Tinanong niya si Sungwoo kung alam ba nito kung ano ang ibig sabihin para sa isang mobile armored team member na makakita ng isang slime, subalit nagtanong lang din si Sungwoo kung alam ba nito kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake ng isang tamed monster sa harap mismo ng monster tamer. Sinabi ni Captain Heyna na ito ay bibigyan niya ng compensation upang ang slime na iyon, hadugtong ni Sungwoo upang ang slime na iyon ay mapatay nito at hahayaan niya lang ganoon daw ba umano'y para sa isang joke, iyon ay hindi ganoon ka nakakatawa. Dagdag niya pa ang mga bagay-bagay ay pinapalagpas niya lang sa loob ng 2 beses, hindi na sa pangatlo. Nagtanong si Captain Heyna kung ano ang gagawin nito kung siya ay magsasagawa ng third strike tugon ni Sungwoo sa seryosong tono kung ito ay curious, maaari siya nitong subukan. Ganito ang naging reaksyon ni Captain Heyna sa kanyang narinig, habang ganito naman ang kay Taiji.
Sinabi ni Captain Heyna na siya ay ang Mobile Armored Team Leader kapag ito ay tumungo sa kanyang bad side dahil lang sa isang walang silbing bagay ito'y mahihirapan sa pagpapatuloy sa pagpapatakbo sa restaurant nito sa hinaharap. Hatugon ni Sungwoo, paano naman daw ba ito kapag ito ay tumungo sa kanyang bad side dahil lang sa bagay na ito ay malalagay sa mahirap na posisyon, ngunit higit doon, mas gusto niyang itigil na lang nila ang war of nerves na ito, lumalabas na sa kasalukuyan ay mayroon palang ibang mga customer sa loob ng restaurant. Sinabi ay hamarang si Captain Heyna naman ay bumaling kay Taiji na sumanyas na ito'y tumigil na, nagtatanong sa kanyang isip kung ang babaeng ito ba ay nababaliw na. Hay sambit ni Captain Heyna, mukhang siya raw ay napasobra ang isiping dumampot siya ng kutsilyo sa harap mismo ng mga sibilyan at sa isang tamed monster, nagbuntong hininga. Agad na humingi ng tawad kay Sungwoo, siya raw ay naging rude. Tugon ni Sungwoo, humihingi ng tawad gamit lamang ang mga kataga, nag-offer si Captain Heyna na babayaran niya ang order ng lahat ng mga narito. Well, tugon ni Sungwoo, kung ganun palalagpasin niya ang patungkol sa bagay na ito. Ngunit iyon ay kung ito ay magbabayad din ng additional order. Thus dahil dito'y napilitan na nga si Captain Heyna, habang si Taiji naman ay napabuntong hininga. Napatanong sa kanyang isip kung ito ba ay hindi nakatanggap ng hiwalay na order patungkol sa returnee, o hindi naman ba kaya na ito ay preoccupied pa rin sa operation magpahanggang ngayon umano'y kung hindi lang sa siya ay naka-duty ngayon bilang bodyguard, kanina niya pa ito binigyan ng warning. Ang paningin ni Captain Heyna ay muling natuon kay Yang Shek na sa kasalukuyan, ay kakaserve lang ng dish. Hindi ko alam kung ang ekspresyon bang ito ay nagpapahiwatig ng konsensya, ang alam ko lang, ay sumapit na ang gabi mula doon. Sa loob ay sinabi ni Nabi na iyon ay lubhang nakakapagod, ngunit Mr. Warrior, kung alam nito na ganoon nun ka-hate ang mga slimes, bakit hindi na lang nito itinago si Yang Shek? Well, tugon ni Sungwoo, si Yang Shek ay hindi ganoon ka-inosente, subalit iyon ay walang anumang nagawang mali sa mundong ito, kaya bakit niya naman iyon itatago? Higit sa lahat ito ay sarili niyang restaurant, kaya kung ayaw ng babaeng iyon, maaari namang hindi iyon pumunta. Kung ganun, tugon ni Nabi, kung ganun bakit nito pina-transform si Yang Shek sa human form sa isang sandali then magtatago pagkatapos habang nagtatrabaho? Sumagot si Sungwoo na iyon ay isa lamang training. Ano pa, tanong na tugon ni Nabi, training? Well, lahad ni Sungwoo, ang batang iyon na 10 seconds lang ang itinatagal ng transformation ay nagawang ma-maintain ang kanyang human form sa loob ng mahigit sa 1 minuto sa araw na ito, hindi raw ba, ang panganib ay isang mainam na driving force? Natawa si Nabi sa kanyang narinig, so ganoon daw pala ang rason, tinawag na Spartan si Sungwoo. Sa sumunod na segundo ay nakatulog na si Nabi, sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na malamang na ito ay mas pagod sa araw na ito kaysa sa kadalasan, dahil sa ito ay naging napaka-anxious kanina. Hay, kung ganun siya'y matutulog na rin, sa parehong sandali ay makikitang bukas ang pinto. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yang Shek na siya'y tinawag nitong anak kanina. Hehe, anak. Si Yang Shek ay nagsimula ng pumasok, dahan-daang umakyat sa kinahihigaan ni Sungwoo, humiga sa bandang paanan. Sa parehong sandali ay iminulat ni Sungwoo ang kanyang kaliwang mata, at muling ipinikit. Sa sumunod na umaga nang magising si Sungwoo, siya ay nakaramdam ng matinding pananakit ng likod. Sa kanyang mga binti ay makikita ang dalawa. Well, lahad niya mukhang oras na upang kumuha ng bagong kama. Anyway, mukhang ang isang ito raw ay nagsisimula ng maging open sa kanya ngayon, kasabay ng pag-unat ay idinugtong na since ang menu sa araw na ito ay western style pork cutlets walang gaanong gagawing paghahanda at higit sa lahat ang mga hunters sa araw na ito ay busy, kaya tiyak na ito'y magiging isang mapayapang araw. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kusina kung saan naghahanda ng agahan si Sungwoo para sa kanilang tatlo, gayunpaman nang tingnan niya ang lagayan, wala ng bigas. Bukod dito'y naubos na rin nila ang lahat ng mga soup, at siya'y nagsisimula ng magsawa sa mga pork cutlets. Lumalabas na kaya pala naging ganito ay dahil sa nagkaroon ng pagkakamali sa order ng supply sa loob ng ilang araw, ang tanging ipinapadala lang sa restaurant ay puro mga pork cutlets. Dito siya ay nag-isip-isip at ilang sandali pa nga'y nakaisip ng idea. Nakapagpas siyang gumawa na lang ng pork cutlet sandwich. Sandwich. Ito ay isang dish na alam ng lahat ng mga Earthlings, mayroong maraming urit, iba't ibang lasa, at paraan ng paghahanda.
Maaari mong i-adjust ang amount ng sauce at magdagdag ng mga ingredients, i-grill ang tinapay o kaya naman kainin lang ng plain, talagang ito ay ang freedom of food. Dito ay naalala ni Sungwoo yung unang pagkakataon na ginawa niya ng sandwich si Theo. Ang eksena ay dumatol sa isang flashback, na naganap mahigit sa 10 taon na ang nakararaan. Si Theo o Theodore ay isa sa mga members ng Hero Party, na mayroong bansag na elf archer. Habang pinagmamasdan ang hawak niyang sandwich, ay nagtanong kung ano ang origin background ng dish na ito. Background pagtataka naman ni Sungwoo, inilahad ni Theo na bawat dish ay mayroong history kung kaya ang ganito ka-great na dish, tiyak na mayroong pambihirang history. Tugon ni Sungwoo, subalit ito raw ay paglalagay lang ng kung ano-ano sa pagitan ng dalawang slice ng tinapay. Exactly, sabat ni Theo, iyon daw ang rason kung bakit niya ito hinahangaan, dahil sa free-spirited na idea na iyon. Ito raw ay nag-i-exode ng malayang kaluluwa, hindi nakatali sa anumang bagay. Kung kaya ngayon sabihin nito sa kanya, ito ay nilikha ng isang freedom fighter, tama raw ba? Well, tugon ni Sungwoo, base sa alam niya ito ay nilikha ng isang individual na tinatawag na Earl of Sandwich. Mukhang hindi nagustuhan ni Theo ang kanyang narinig, hiyaw niya isang Earl, damit iyon daw ay isang burgess. Nilinaw ni Sungwoo na iyon ay isang masipag na civil servant, palaging napakaabala, kaya ginawa niya ang dish na ito upang makakain ng isang kamay lang ang gamit, kung kaya, iyon ay hindi nito maaaring i-label bilang burgess. Hasambit ni Theo, isang dish na nilikha upang makakain habang nagtatrabaho. Well, siya raw ay magpapanggap na lang na iyon ay hindi niya narinig. Nagtanong si Sungwoo kung ano ang ibig nitong sabihing magpapanggap na lang na hindi narinig. Pinulot ni Theo ang sandwich, inangat at idiniklara na magmula ngayon Theodore na ang magiging pangalan ng dish na ito, umano'y bilang isang malayang dish. Napakabagay lang na ito ay pangalan mula sa kanya. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Lahad niya nagtanong kung alam ba nito kung ano ang copyright, sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Theo kung ano iyon. Hasambit ni Sungwoo, so talaga raw palang hindi nito alam. Hay, ang mga fantasy worlds ay palaging ganito, fine gawin nito kung ano ang gusto nito. Surprisingly, pagkatapos na talagang tawaging Theo ni Theodore ang sandwich sa hindi katagalan, ito ay kumalat at naging tanyag sa buong Terra. Sa ngayon si Theo na ay ang God of Rebellion and Revolution, at ang mga sandwich na iyon na pinangalanan niyang Theodore, ay ang siyang ginawang offering ng mga tao ng Terra para sa kanya. Hay, sambit ni Sungwoo, si Theo raw ay talagang something anyway. Si Nabi at Youngshak ay malapit ng magising. Hot sandwich ba ang gagawin niya? Ang hot sandwich ay binubuo ng mga ingredients na either grilled or fried, habang ang cold sandwich naman ay gawa sa mga fresh ingredients na hindi na kailangan pang lutuin. Una ay nagprito si Sungwoo ng mga pork cutlets, then naglagay siya ng cabbage sa mga tinapay, saka ipinatong ang naprito na at mayroon ng sauce na pork cutlet. Gayunpaman si Sungwoo ay hindi kontento sa sauce na titiyak niya rong dito niya iyon inilagay. Ilang sandali lang ay nahanap niya na ang Meow Brian, isang sauce na ginagawa ng mga Ailuros isang beses sa isang taon para sa mga hero. Ang mga heroes na nagmula sa iba't ibang mundo ay mayroong pagkakapare-pareho, hindi nila gusto ang mga pagkain ng Terra. Ito ay isang forbidden gourmet na espesyal na nilikha para sa mga heroes na iyon, ginawa gamit ang isang secret recipe, at ipinagpasa-pasa sa mga henerasyon ng mga Ailuros. Sa pamamagitan ng sauce na ito, ang mga pagkain ng Terra ay nagiging napakasarap, at ito'y mas lalo pang sumasarap sa paglipas ng panahon. Inilahad ni Sungwoo na ito ay isang precious sauce na maging siya ay hindi alam kung papaano gawin, at ito ay mas espesyal pa, since ito ay nagmula sa lola ni Nabi. Ang Meow Brian na ito ay talagang napakasarap. Ang problema makakagain ka ng maraming timbang. Ito ay mataas sa calories subalit masarap. Ang Meow Brian ay isang super high calorie sauce. Ngunit still, lahad ni Sungwoo sa kanyang isip, ito pa rin ay mayroong kaparehong effect sa pancetta na nakain niya na noon ilang sandali pa ay handa na ang sandwich. Sa parehong pagkakataon ay nakarinig ng meow si Sungwoo, mapag-aalamang nagising na pala ang dalawa. Ilang sandali pa ay dumating si Mincy at Kang Hyuk, at dito, ay bumungad sa kanila ang isang kakaibang halimuyak. Ito naman ay agad na gumising sa kuryosidad ng dalawa. Nagunahan sa pagpasok sa pasigaw na paraan, ay nagtanong si Kang Hyuk kung anong uri ng pagkain ang mayroong ganitong halimuyak.
Well silahad ni Sungwoo ito raw ay subalit siya ay agad na pinutol ni Kang Hyuk, hindi niya raw alam kung ano ito subalit pakiusap siya'y bigyan nito ng ilan, maging si Minzy ay nakiusap din. Ilang sandali pa ay ipinaghanda na nga ni Sungwoo ang dalawa at nang matikman, ay ganito ang kanilang naging reaksyon. Sinabi ni Kang Hyuk na ito ay masarap subalit, habang sinabi naman ni Minzy na ito ay hindi kasing sarap ng amoy nito. Well lahad ni Sungwoo sa kanyang isip iyon daw ay dahil sa ito ay isa lang namang ordinaryong sandwich kapag wala ang Meow Brian. Hindi niya maaaring e-serve sa mga ito ang dish na nagdulot upang mawalan ng malay si Nabi at Young Chef dahil sa sobrang kasarapan umano'y sa susunod, titingnan niya na ng maigi ang amount. Sa parehong pagkakataon ay nagpigil ng tawa si Kang Hyuk, isang bagay naman na ipinagtaka ni Sungwoo, nagtanong kung ano ang meron, mayroon ba itong bagay na gustong sabihin. Well si tugon ni Kang Hyuk, mayroon daw kasing napaka-interesting na bagay na nangyari sa association kahapon. Sa ISAC building ay makikita ang paglagok ni Manager Lee ng sabay sa ilang mga gamot, nagtanong si Jiyon kung ito ba ay ayos lang. Ayos pa, tanong na tugon ni Manager Lee. Ang kanyang tiyan daw ay lubhang napakasakit na tila siya ay mamamatay na, ang isiping mayroon pang isang baliw na darating bukod kay Kang Hyuk. Ang mga iyon ba ay walang mga common sense umano'y kahit na gaano pa kahit ng isang war gear pilot ang mga slimes, papaanong nangyaring iyon ay nanutok ng kutsilyo sa restaurant mismo ng returnee na iyon. Lahad ni Jiyon still iyon pa rin daw ay team leader ng direct team ng president kaya tiyak na mayroong kahulugan ang pagpunta nun dito, syempre mayroong kahulugan sa bat ni Manager Lee. Ito raw ay ang sariling test ng president, test, pagtataka naman ni Jiyon. Oo, tugon ni Manager Lee, ang mga mata nun ay nasa lahat ng dako ng mundo, kaya tiyak na napag-alaman na nun ang patungkol sa slime na nandoon sa restaurant. Kung ganun, lahad ni Jiyon, kung ganun anong uri ng test ito? Sumagot si Manager Lee na ito ay test hindi lamang para kay Captain Haina, kundi pati na rin sa kanya. Ito ay isang mahigpit na pangaral sa kanya dahil sa hindi pag-report sa higher-ups at para naman kay Captain Haina, malamang na ito ay isang promotion test. Sinabi ni Jiyon na ngunit napaka-imposible na iyon ay mayroon ng impormasyon sa loob lang ng napakaikling panahon. Sumabat si Manager Lee, na iyon ang dahilan kung bakit ang president ay nakakatakot. Si Captain Haina ay nakikipag-compete sa posisyon na team leader kay Maxim Vysotsky at nakapagdulot ng ganitong incident. Well, sabat ni Jiyon, Manager Lee siguro naman alam nito ang rason kung bakit ganoon na lang ang ginawa ni Captain Haina. Nagtanong si Manager Lee kung ang ibig ba nitong sabihin dahil sa inatake noon ng isang slime ang asawa ni Captain Haina at nagdulot ng malaking peklat sa pagmumukha nun, ngunit still ang ginawa nun sa restaurant ay hindi pa rin katanggap-tanggap. Kahit na ang kalahati pa ng mukha ng asawa nun ay peklat na at kahit nasaksihan pa nun mismo ang pagkamatay ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga slimes, iyon pa rin ay hindi excuse upang gawin nun ang ganoong bagay. Ang iyon ay madala sa kanyang sariling emosyon, iyon ay magpapadisqualify sa kanya bilang isang commander. Ang isang commander ay dapat na mayroong kakayahang may bukod ang public at private na mga bagay, sapagkat hindi lang isa o dalawang buhay ang nakaatang sa mga balikat nito. Sinabi ni Jiyon na naiintindihan niya kung ganun ano na raw ba ang disposisyon para kay Captain Wu Haina. Sumagot si Manager Lee na isang buwang salary deduction dahil sa hindi pagiging pamilyar sa returnee response manual at isang linggo na off-home duty. Kasabay ng pagtalikod ay inilahad ni Jiyon na iyon ay aasikasuhin niya na pag-alis niya, ay napabuntong hininga si Manager Lee. Umano'y sa rate na ito kahit na yung mga narito ay tatakbo president, ito raw ay napaka-harsh, bakit nito ginagawa ang ganito ka-inefficient na bagay? Ngunit teka lang, inefficient, hindi gagawin ng president ang ganoong uri ng bagay. Lumalabas na ang tagpong iyon pala sa ISAC building ay parte ng kwento ni Kang Hyuk umano'y dahil sa rason na iyon si Captain Haina ay pinatawan ng isang buwang salary deduction, at isang linggong off-home duty. Nagtanong si Minzy kung nagpapasaya ba rito ang pagiging unfortunate ng iba. Sumagot ng oo si Kang Hyuk, sabay ngisi. Hamsambit naman ni Sungwoo ngayong narinig niya ang patungkol sa kwentong iyon mayroon siyang naisip para sa asawa ni Captain Haina. Asabat naman ni Kang Hyuk, nagtanong kung si Fry Face ba ang tinutukoy nito. Sinabi ni Sungwoo na ang iyon ay tawagin nito sa ganoong paraan, iyon daw ay hindi appropriate,
Ahem ubo ni Kang Hyuk, tama-tama, bakit daw ba ito nagtatanong patungkol doon? Nagtanong si Sungwoo kung papaanong nangyaring iyon ay hindi nagamot, hindi raw ba't ang medisina ay napaka-advanced na sa ngayon. Sinasabi pa nga na ang mga prosthetic limbs ay widely available na ngayon, at maging ang wound regeneration ay na-develop na rin. Well, lahad ni Min si maging iyon man ay swerte o malas, swerte, pagtataka naman ni Sungwoo. Nilinaw ni Min si na kadalasan ang mga war gear pilots ay walang anumang chance of survival mula sa atake ng isang slime, subalit nagawa nung makasurvive. Ang bagay na ito ay ikinabigla naman ni Sungwoo, nagtanong kung iyon ba ay na-awaken. Oo, tugon ni Min si, at ang ability na na-gain nun ay regeneration. Ang mga braso't binti nun ay mayroong kakayahang mag-regenerate kahit pa maputol o matagpas. Ang ability na nakuha nun ay ganoon ka makapangyarihan, subalit, asabat ni Sungwoo umano'y sa tingin niya ay alam niya na ang sitwasyon ngayon. Iyon daw ay malas. Oo, dugtong ni Min si, sa kasamaang palad ang save point. Ano ba ang save point? Para sa mga taong mayroong regenerative abilities, mayroong nakaset na save point o regenerative point sa sandaling ma-awaken nila ang kanilang ability. Once na ang point na iyon ay maset, i-maintain nun ang state na iyon ng tuloy-tuloy. Ang save point nun ay na-reach pagkatapos na ma-melt ang pagmumukha nun. Tama raw ba, tanong ni Sungwoo? Oo, tugon ni Min si, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga surgery at mga mechanical implants ay wala ng silbi pa para sa taong iyon. Nagbuntong hininga si Sungwoo, inilahad na pupuntahan niya ang taong iyon, isang bagay naman na ikinabigla ng dalawa. Nagtanong si Min si kung sinasabi ba nito na iyon ay maaari pang magamot. Sumagot si Sungwoo na kung gusto nun, iyon ay hindi imposible. Hasabat ni Kang Hyuk, nagtanong kung bakit naman nito tutulungan ang taong iyon. Ano naman daw ba ang napaka-charming sa isang individual na nagdudulot ng gulo sa bahay ng iba. Siya ay pinigilan ni Min si, subalit nagpatuloy lang si Kang Hyuk sa pagpuna. Hindi ko alam kung si Captain Haina ba o kanyang asawa iyon daw ay umaastang superior, tinatratong parang mga amateur ang mga tao. Iyon ay nararapat lang sa kanya umano'y, kung siya lang, iyon ay hinding-hindi niya tutulungan. Nagpakawala ng tawa si Kang Hyuk. Si Min si naman ay napuno na, sinapak sa ulo si Kang Hyuk. Ang ginawang iyon ni Min si ay hindi nagustuhan ni Kang Hyuk. Sa sumunod na segundo'y nagsupukan na ang dalawa, na antala ng sinabi ni Sungwoo na naiintindihan niya. Inilahad na siya ay supporter ng paghihiganti, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ni Captain Haina, at gusto niyang tumulong. Hasambit ni Min si, paghihiganti, hindi raw ganito ang pagkakakilala niya rito. Sumagot si Sungwoo na sinasabi ng mga tao na ang paghihiganti ay walang anumang maidudulot na maganda, subalit iyon ay hindi totoo. Ilagay ng mga ito ang kanilang mga sarili sa sapatos ni Captain Haina. Ipagpalagay nilang ang isang butterfly ay inatake ng isang slime at nahantong sa malalang kalagayan, malamang na maging siya ay hindi rin mapapatawad ang slime na iyon. Isa pa ang mga iyon ay ang mga warriors na siyang pamrotekta sa kanilang tinubuang bayan nung mga panahong siya ay wala. Hindi raw ba, kaya nararapat lang na at least bayaran niya ang mga iyon. Nangilabot ang dalawa sa kanilang narinig. Hey sir, sambit ni Min si, hindi raw ba kaya na mayroon itong binabalak na masama? Sinabi ni Kang Hyuk na ito ay isang ekspresyon na malimit niyang makita. Hindi, tugon ni Sungwoo, iyon daw ay kanyang gagamutin, subalit ang dalawa ay hindi kumbinsido. Si ay nakapagpas siyang gawin ang dish na tinatawag na new beginning. Ang unang ingredient ay ang prutas ng Costco tree. Although ang lasa nito ay napakapait, ito ay mayroong effects na nakapagpapayapa ng isip sa tera sa halip na kape. Ito ay ang siyang ginagamit bilang stimulant. Ang sunod ay ang Killermancy. Ito ay isang uri ng carrot na kilala sa napakaasim nitong lasa, at tila ba daluyan ng kuryente. Actually, ang dumadaloy dito ay totoong kuryente. Ang Killermancy ay mayroong property na tumutubo kapag ka tinamaan ng kidlat, kaya kapag ka ito ay tuluyan ng nagbunga, ang bunga nito ay nagtataglay ng malakas na electric charge. Kapag ka kinain ng walang maayos na preparasyon, ito ay mayroong sapat na lakas, na i-knockout maging ang isang decent na halimaw. Ang cooking method para sa new beginning na ito ay pag-grind sa dalawang ingredients na ito at pagpapakulo. Bobos pautal na sambit ni Kang Hyuk. Ano ang ginagawa nito ngayon? Talaga raw bang ito iyong? Nagtanong si Sungwoo kung ito ba ay nasubukan na nito noon.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Kang Hyuk na siya ay nanirahan sa Terra sa loob ng kalahating buwan kaya syempre ang bagay na ito'y nasubukan niya na kapag ka ito ay kinain nun malamang na talagang iyon ay gagaling subalit, ang lasa ng bagay na ito ay lubhang napakalala. Potion. Ito ay isang item na narinig na ng lahat ng at least isang beses, ito ay mayroong kakayahang mag-restore ng health. Gayunpaman sa kasagsagan ng mga magagaspang na adventure, ang flask na nagsisilbing lagayan nito ay kadalasang nababasag. Kapag ka ikaw ay nalason habang dinidisarmahan ang isang trap kapag ka ikaw ay na-curse habang nilalabanan ang army ng Demon King sa ganoong uri ng mga hindi inaasahang sitwasyon kapag ka ikaw ay walang potion, katapusan mo na. Inilahad ni Kang Hyuk na ang mga matitigas na mga flask ay mahal ang mga baguhang mga hero ay walang kakayahang gamitin ang kanilang inventory, habang ang mga mages naman na mayroong kakayahang gumamit ng healing magic ay lubhang napakayabang. Hasambit ni Mincy ang mawalan ng anumang tsansang makarecover iyon daw ay ang pinakamalala dugtong ni Kang Hyuk talagang iyon daw ay ang pinakamalala, ganoon ka shithole ang Terra. Sinabi ni Mincy na ngunit ang makitang ito ay buhay lumalabas na mukhang ito ay nakahanap ng kung anong uri ng solusyon, yes sure tugon ni Kang Hyuk sabay mura, ito raw ang sagot. Ang New Beginning ay isang natural remedy na nadiskubre ng mga manlalakbay ng Terra. Gamit ang mga ingredients na madali lang na makuha mula sa mga sakahan at simpleng manufacturing method, ito ay nagpro-provide ng kahanga-hangang effects katulad na lang ng kaunting health recovery, at removal ng iba't ibang uri ng debuffs. Sa convenience at great efficacy na mayroon ito, ang mga tao ng Terra ay nailigtas. Lumalabas na yung sinabi pala ni Kang Hyuk kay Mincy kanina ay pananarkastic lang inilahad na as if naman iyon ay mangyayari umano'y gaya ng ibang mga pagkain sa Terra ang lasa ng New Beginning na ito ay lubhang napakalala at hindi lang yun ikaw pa ay lilipad, isang bagay naman na ipinagtaka ni Mincy. Nilinaw ni Kang Hyuk na literal kang lilipad palayo maging ito man ay buff o debuff, ang taong kakain ay lilipad palayo. Sa kabila ng katotohanan ito ay isa lamang dish ito ay mayroong physical power, ililipad ka nito patungo sa kalangitan ng naaayon sa status effects na mayroon ito. Umano'y nang ito'y kinain niya noon nang walang alam, talagang inakala niyang siya'y mamamatay na. Hasabat ni Mincy kung ganun bakit hindi ito namatay, isang bagay naman na ikinainis ni Kang Hyuk. Anyway lahad ni Mincy sa dish na ito kahit na ganun ikaw pa rin ay makakakuha ng beneficial effects, gaya ng inaasahan mula sa mundo ng pantasya. Sinabi ni Sungwoo na ang regeneration ability ay isang uri ng passive skill kung kaya kung minsan ito ay tumitigil ng pansamantala sa sandaling iyon kapag ka sila ay nag-perform ng surgery o kaya naman healing magic talagang hindi gagana, kung kaya ang New Beginning dish na ito ay literal na New Beginning. Ay silahad ni Mincy kung ganun natitiyak niya raw na si Captain Hina ay masisiyahan subalit, papaano nito binabalak na deal ang after effects pagkatapos na makonsume ang New Beginning na ito. Hatugon ni Sungwoo bakit niya naman daw ba aalalahanan pa ang patungkol doon, ganito ang naitugon ng dalawa. Idinugtong ni Sungwoo na ang mga iyon nga ay dapat na makatanggap ng parusa sa pagdudulot ng gulo sa kanyang restaurant kung ang mga iyon lang ay hindi nagdulot ng gulo, ang mga iyon ay binigyan niya na ng elixir sa simula pa lang. Boss lahad ni Kang Hyuk umano'y kung minsan, ay hindi niya mawari kung ito ba ay petty o generous. Sinabi ni Sungwoo na ano raw ba kaya kung siya'y tawagin na lang nitong masusi, ganito ang naitugon ng dalawa. Sa ISAC building partikular sa Underground War Gear Maintenance Room ay makikita ang isang individual mayroong tumawag sa kanya na Chief Kyle, umano'y ang lahat ay handa na. Ang taong ito ay si War Gear Maintenance Chief Kyle, ang asawa ni Captain Hina. Ang tunay nitong pangalan ay Kim Guinam, siya ay gumagamit ng alias dahil sa hindi kaaya-ayang tunog ng kanyang pangalan. Good lahad niya kasabay ng paghakbang umano'y mayroon na lang natitirang 23 oras bago sumapit ang War Gear demonstration kaya gawin nila ng maingat ang final work, yes Chief tugon ng isang Chief dugtong niya patawad daw patungkol dun sa nangyari sa asawa nito well tugon ni Chief Kyle it's a shame na ang promotion nun ay na-hold, anyway talagang iyon daw ay marunong mag-hold ng grudges. Napakatagal na nung nangyaring pag-atake ng slime sa kanya ngunit iyon ay ganoon pa rin, well tugon ng
Mula rito ay nagsagawa ng mga test ang mga War Gear members sa lahat ng mga units at nang lumaon, naging maayos ang resulta ng isinagawang mga test. Sa parehong sandali ay humakbang ang isang individual. Excuse me, bungad nito patawad sa biglaang abala. Ito ay si Kim Guinam, ang asawa ni Wu Hena. Tama raw ba? Nainis si Chief Kyle sa kanyang narinig. Sumigaw na ang pangalan niya ay Kyle, hindi Kim Guinam. Okay Mr. Kyle, tugon ni Min. Si siya raw ay pumarito lang dahil sa mayroon siyang gustong ibigay dito. Teka lang, sambit ni Chief Kyle sa kanyang isip, hindi raw ba't ang taong ito ay isa sa pinaka-maimpluwensyang figures ng Section A, nagtanong kung ito ba ay narito dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Mayroong kinuha si Mincy sa kanyang damit. Sumagot ng hindi umano'y ang bagay na ito ay walang kinalaman dun, subalit, siya ay pumarito sa araw na ito dahil sa siya ay mayroong business dito. Sa sumunod na araw ay isinagawa na ang sinasabing War Gear demonstration. Napakaraming mga tao ang tumungo, upang saksihan ang parada ng mga War Gear. Buntong hininga ni Chief Kyle. Umano'y napakaraming oras ng overtime ang ginugol nila sa paghahanda upang ito ay ma-pull off lang. Well, iyon naman ay hanggang doon lang, at least mayroong ilang mga bagong bagay na nangyari sa kanya. Nagkaroon ng flashback kung saan nagtanong si Chief Kyle kung sinasabi ba nitong hanggat inumin niya lang ang nilalaman ng boteng ito siya ay gagaling na. Oo, tama, ganoon nga, tugon ni Mincy. Wala namang mawawala rito, hindi raw ba? Kaya worth it lang na mag-take ito ng shot. Sa sinabing iyon ni Mincy ay nakapagpasya si Chief Kyle na sumubok na lang. Total wala rin namang mawawala sa kanya, at ang resulta siya ay na-caught off guard ng napakalalang lasa. Ito raw ay tila mugwort at bawang na pinakuluan sa loob ng daan-daang taon. Bukod dun ay nagkaroon din ng pagsabog at siya'y lumipad sa kalangitan, dahilan upang siya ay bansagan bilang fart explosion. Kim Guinam. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, siya ay walang pake dahil sa ang kanyang mukha'y tuluyan ng gumaling, at ang kanyang kanang matay bumalik na. Higit sa lahat, ang kanyang asawa'y naging napakasaya, kaya ano pa ang big deal sa napaka-strange na bansag na iyon. Excuse me Chief, sambit ng isa sabay lapat ng siko sa tagiliran. Subalit nagtanong lang si Chief Kyle kung sinong chief ang tinutukoy nito, siya raw ay kilala lang bilang fart explosion. Kim Guinam. Tugon ng isa, ito raw ba ay upset pa rin patungkol sa bansag? O well, iyon daw ay kasalanan nila. So Chief, ito raw ba ay magiging isang hunter na ngayon? Nagtanong si Chief Kyle kung bakit naman siya magiging hunter. Sinabi ng isa na ito ay mayroong regeneration ability, hindi raw ba at napakalakas pa ikinumpara kay Logan o Wolverine, kaya hindi raw ba't magiging kasayangan lang kung ito'y mananatili sa maintenance team. Ano kasayangan, patanong na tugon ni Mr. Kyle. Umano'y sa regenerative powers na mayroon siya. Ano naman daw ba sa tingin nito ang role na kauuwian niya, hindi raw ba't magiging isang tangke lang. Isa pa, siya ay ang third generation at kaisa-isang anak ng Kim family, kaya bakit naman siya magpapabugbog dahil lang sa pera? Sumagot ang isa na ngunit ang sahod doon ay ibang-iba, at isa pa, hindi raw ba't mayroon na itong pinapalaking anak. Sumagot si Chief Kyle na sila ay hindi short pagdating sa pera. Ang pinakamahalagang bagay ay work-life balance, trabaho at balanseng buhay. Isa pa, sila ay isang double income family, kaya mayroon siyang time upang mag-relax. Sambit ng isa, malamang daw na napaka-nice na magkaroon ng ganitong leeway. Dugtong ni Chief Kyle, talaga raw bang iniisip nitong hindi niya alam kung ano ang tunay nitong intensyon kapag siya ay nag-quit? Ito na ang magiging chief, hindi raw ba't ganoon? Alright, tama na. By the way, sa tingin nito, ano raw ba ang regalong dapat niyang ipadala sa kanyang savior, yung restaurant owner? Sumagot ang isa na hindi raw ba't ang tisyo ay ang standard. Isang bagay naman na ikinainis ni Chief Kyle. Nagtanong kung ito ba ay pupunta sa isang housewarming, akasalanan niya raw, at tinanong niya pa ito maaari namang sa kanyang darling na lang siya magtanong, thus tinawagan niya na nga si Captain Hena. Makalipas ang ilang araw, ang eksena'y dumatal sa Hunter's Restaurant. Sa kusina ay makikita ang isang hurno, mukhang ito ay ang ipinadalang regalo ni Chief Kyle. Sambit ni Sungwo, isang hearth oven. Iyon daw ay mayroong napakainam na mata. Umano'y sa pamamagitan nito, sila ay makakapagdagdag na ng tinapay sa menu. Sinabi ni Gion na ngayong nabanggit nito ang patungkol sa bagay na ito, bakit daw ba walang oven ang restaurant na ito?
Tugon ni Sungwoo ang lagay daw kasi ang mga oven ay hindi naman necessary sa pagpapatakbo ng restaurant mahirap dong ipaliwanag subalit, ganito ang naging reaksyon ni Jiyon sa kanyang narinig. Pinapainit ng oven ang hangin upang maluto ang mga ingredients at dahil sa nature na ito ay magastos sa enerhiya, na nangangahulugang matinding bayarin sa kuryente. Sa kanyang isip ay napatanong si Sungwoo kung ang alaala ba ng pagtira sa isang maliit na silid ay kumakapit pa rin sa kanyang subconscious, o ito ba ay isang natutunang takot. Well anyway dugtong ni Sungwoo kasabay ng pag-ubo iyon daw ang dahilan kung bakit hindi siya bumili ng oven. So lahad ni Jiyon so ano raw ba ang kaibahan ng ganoong uri ng oven sa oven na ito ang kaibahan daw ba dahil sa ito ay isang regalo, hindi tugon ni Sungwoo. Umano'y ang isang ito ay espesyal, ang ginagamit na panggatong sa oven na ito ay magic stone na makukuha mula sa mga nagaping halimaw. Great sabat ni Nabi kapag pinainit nila ito gamit ang mga magic stones tiyak na sila ay makakapagluto ng dagdag na mga bagay na hindi masarap, hindi ko alam kung bakit ganito ang reaksyon ni Sungwoo. At tama lahad niya ngayong nabanggit nito ang patungkol sa bagay na ito. Naalala niyang mayroon ding ibinigay na regalo para kay Nabi at Yangshek. Lumalabas na ang ibinigay na regalo kay Nabi ay isang autonomous lawnmower, na maaari ring gamitin bilang isang high-speed cart. At kasabay ng isang apology letter mula kay Hina, ay mayroon ding ipinadalang special shock-absorbing outfit para kay Yangshek na nagustuhan naman nito ng lubos. Hamsambit ni Sungwoo ang weather sa araw na ito ay napaka-nice at ang mga bata ay masayang naglalaro, kaya dapat daw ba na isarado na lang nila ang restaurant sa araw na ito. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Jiyon sa kanyang narinig sa kanyang isip ay nagtanong kung pinapatakbo lang ba nito ang restaurant na ito bilang hobby o ano, upang ito ay magsarado at magbukas kung kailan lang nito gusto. Dahil sa order ng top management na i-encourage ang mga hunter na kumain sa restaurant na ito hindi mabilang na overtime ang ginugol niya sa nagdaang mga araw ni siya ay nagdevelop pa ng review app upang i-promote lang ang restaurant na ito raw ay nakakainis. Hasambit ni Sungwoo isasarado na lang daw ba nila ang restaurant at magluto ng pizza since mayroon silang bagong oven ang freshly baked na pizza ay sounds good, siya ay maglalagay ng napakaraming mga toppings. Ganito ang naging reaksyon ni Jiyon sa kanyang narinig, agad na nagpresente sa pag-flip sa signage. Sambit niya sa kanyang isip kung gusto ng boss na magsarado sino naman ba siya upang makipag-argue, siya nga pala ang greatest weakness ni Hwang Jiyon ay appetite. Ang eksena ay lumipat sa nuclear bunker, ang basement ng Cyberdyne headquarters. Dito ay mayroong nagkwento patungkol sa nangyari kay Chief Kyle, sa isang individual. Ang fart guy na iyon lahad ng individual iyon daw ay mayroong guts umano'y ang bastard na iyon, noon pa man nung sila ay naglalaro ng mga bata pa iyon ay ganoon na. Ininom nun ang bagay na iyon na para bang baliw kahit na walang garantiya na iyon ay mapapagaling nun papaano kung iyon ay lason, nag-report si Taiji na naging successful ang operasyon. Well lahad ng individual since ang success ay given na so iyon daw ba ay babalik sa field sumagot si Taiji na hindi umano'y iniisip nung iyon ay mamamatay kapag muli pang mag-operate ng war gear, at sinabi rin nung ayaw niyang maging hunter. Well lahad ng individual iyon ay mayroon ng pamilya ngayon ilang taon na nga raw ba ang anak nung lalaki, sumagot si Taiji na 2 taong gulang. Alright tugon ng individual kung ganun ibaba nito ang risk level ni returnee Yu Sungwoo mula sa level SSS patungo sa C, nagtanong si Taiji kung ito ba ay seryoso, hindi raw ba't iyon ay isang napaka-drastic na measure. Oo tugon ng individual sa kabila ng pang-iinsulto ni Hana ang taong iyon ay hindi nag-resort sa violence at nitinulungan pa ang asawa ni Hana gaya ng sabi nito isa pa si Baek Kang-hyuk si Min Oh-kif si Hwang Jiyon at maging ito mismo ay umangat sa 10% ang average combat ability dahil sa taong iyon ay hindi kapani-pani walang figure. Idinugtong na palagi nitong sinasabing ang pag-nurture sa isang high-level personnel ay isang challenge subalit ang iyon ay magawa ng taong iyon sa pamamagitan ng pagluluto, pakiramdam niya'y gusto niya ng gawaran ng Golden Merit Medal ang taong iyon. Tugon ni Taiji iyon daw ay medyo kalabisan sumagot ang individual na alam niya, isa pa ang magsanhi pa ng gulo sa taong iyon ay magdudulot lang ng backfire.
Well, tugon ni Taiji, so ang ibig daw ba nitong sabihin dito na magtatapos ang patungkol sa bagay na ito, tama, tugon ng individual kasabay ng dahan-daang pagtayo. Idinugtong na na-appoint na nila ang team leader para sa Integrated Armored Team. Ang competency ay nakumpirma na ng branch manager ng Sector A, at ang groundwork para sa pagle-level up sa mga hunters ay nailatag na, kaya sa tingin niya iyon ay sapat na sa ngayon. Sumagot si Taiji na naiintindihan niya. By the way, President, kailan daw ba ito uuwi ng Korea? Ito ay miss na ng babae nitong anak. Patawad, tugon ng individual, subalit sa ngayon hindi muna siya makakauwi saglit dahil siya ay medyo magiging busy sa trabaho, kaya pakiusap sabihin na lang nito kay Yuna na iyon ay mahal na mahal niya. Lumalabas na ang individual na ito pala ay walang iba kundi si Joo Hyuk Jin, ang president ng Cyberdyne at ISAC, at ang ama ni Yuna.